Purihin po ang Panginoon ngayong umaga at marami pong mga hamon na hinaharap tayo. Sabi ko nga po kanina, nung ako ay praise tayo, kung na-miss natin na hindi purihin at walatiin at hindi siya sambahin sa araw na ito, we miss yung buong isang linggo. Dahil pag nasa labas na po tayo ng simbahan, nakakalimutan na po natin na magpasalamat. Amen? Nakakalimutan na natin na manalangin. Nakakalimutan natin na i-worship siya in spirit and in truth. Especially pag tayo po ay dumadaan sa malaking mga pagsubok. Ngayon pong umaga ay tatalakayin po natin isa sa mga magandang pag-aralan, magandang tingnan yung buhay ng isang babae. Hindi po ngayon araw ng kababaihan, o hindi po naman month ng Women's Month. Pero, Mother's Day, sa next Sunday. So, ibig sabihin, ngayon po, hindi ko alam kasi itong babae ito, wala tong asawa Kaya woman. Purihin po ang Panginoon dahil sa Kanya pong kabutihan sa buhay ng bawat isa. At nais ko lang po na magpasalamat sa Panginoon dahil last Saturday, ako po ay nagpa-ER dahil nagkaroon po ako ng bleeding. Habang hinahanda ko po itong mensaheng ito, kasi dapat hindi ito. Meron pong mensahe na piniprepare ako, pero biglang nagkaroon ng pagbabago. At habang hinahanda ko po itong mensaheng ito, ako mismo ay nagkaroon ng karanasan ng pagdurugo. No? Kaya po ako ay nagpa-ER, sabi ko sa anak ko, sabi ko kay Cora, sabi ko, Tuesday pa tayo pumunta doon sa doktor kasi Tuesday pa siya nandoon. Pero sabi nung anak namin, bakit Tuesday? Dapat ngayon na. Kasi hindi natin alam yung bleeding na yan kung ano po ang mangyayari for the next days. Kaya po, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Last Sunday, ako po ay naka-diaper. Pero ngayon po, wala na. Dahil sabi ko kanina, naghahanda ako kaya ay magda-diaper uli. Kasi bigla po siyang dumudugo, sumusumpong. Pero nakiramdam po ako sa aking tiyan. Sabi ko, hindi ako magda-diaper. Dahil alam ko, pinagaling na ako ng Panginoon. Amen. Opo. Ngayong umaga, ito po yung ating tatalakayin, a touch of faith. Matatagpuan po natin ito sa Marcos 5:28. Yan. Basahin lang po muna natin. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Dahil alam po namin na ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang dapat na purihin, luwalhatiin sa buhay ng bawat isa. Marami kami, Panginoon, mga hinaharap na mga challenges. Pero alam namin, Panginoon, pagkasama ka, tagumpay po ang aming nakukuha o nakakamtan. Ngayong umaga, Panginoon, we invite the Holy Spirit. We invite you, Lord, ikaw ang bida rito. Ikaw, Panginoon, ang maitaas at maluwalhati. Malaya kang maglakad, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Masumpungan mo ang aming mga buhay, Panginoon, na konektado pa rin sa iyo. In spite do sa mga trials, do sa mga problems na amin pong kinakaharap. Ngayong umaga, Panginoon, mag-inspire po
itong mensaheng ito sa bawat isa. Maging ako at ang bawat isa sa amin na narito, Panginoon, hayaan niyo po na malaya kang magpala, malaya ka, Panginoon, na humipo sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Dito po sa Mark, ito po ay tinagurian din na pangalan niya ay si John Mark. Siya po yung kasama ni Pablo, yung unang trip niya sa mission. At itong si Mark ay may pagka-Pilipino to eh. Ayun ko lang, habang binabasa ko po to, because nung binabasa ko yung Matthew, Luke, and Mark, mas na-impress ako dito kay Mark. Why? Masyadong detalye, no? Detalyado yung kanyang pagkakapahayag dito po sa aklat ng Mark. Meron pong tinatawag na parang it's somehow na perfect number, no? Meron pong tinatawag na 12. Isa pong Chinese pastor, nakulong po siya ng 12 years dahil po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Isa rin pong 12-year-old na anak ni Jairus na malapit nang mamatay. Si Jairus po ay a synagogue ruler. At meron po din pong tinatawag na 12 apostles. No? Sino po yung mga apostles ng ating Panginoon? Siyempre, hindi na natin makakalimutan si Peter. At meron din tinatawag na 12 tribes of Israel. 12 tribes of Israel. At napaka-significant itong numbers na ito. I heard minsan nung kami ay last Sunday, nakapagkwentuhan kami minsan ni Sister Mirna, meron siyang iniindang pain for almost 12 years. No? At naalala ko yun, sabi ko, Lord, what is this number 12? Ano ba ang importansya o ano kahulugan o ano yung kahalagahan nitong number na ito? Well, in fact, ito pong Mark na ating pong tinatalakay, ang ano po nito, ang katotohanan, pagka binasa niyo po yan, yung Mark, sa simula, sa 20, itong babae na humipo sa laylayan ng ating Panginoon. Nung panahon na yan ay kagagaling lamang mangaral ng ating Panginoon. At itong si Jairus, sinalubong siya, nagpatira pa, no, sa harapan ng Panginoon, sa kanyang paanan. At ini-invite niya si Jesus na pumunta sa kanilang bahay dahil nga doon sa kanyang anak na 12 years old na malapit nang mamatay. And suddenly came to this woman na ang problema niya ay inaagasan siya for 12 years. Ang una po nating tatandaan dito, the first notice ay yung tinatawag na the condition of the woman. Yung ating pong outline, 3 C's po ito. One is the condition of the woman. Ito pong babaeng ito ay inagasan ng 12 taon at hindi po siya magamot-gamot ng maraming doctors. At syempre, ako nga ay ilang araw pa lang inagasan, nag-aalala na ako. One time, nagpunta ako sa isang lugar, talagang nag-bleed uli. Sabi ko, Lord, ano na to? Itong 12 years na agony nitong babaeng ito, talagang napakahirap. No?
Marahil kung kayo po ay nagpapadoktor ngayon, magkano ang bawat punta niyo sa doktor? Nung ako po ay napunta sa doktor, salamat sa Panginoon kasi may card. Saka PhilHealth at saka yung tinatawag na senior. Tapos may card. Yan yung anak ko. Alam niyo po, ang mga ilang oras lang ako nakahiga doon. Alam mo kung binayaran ay, kung babayaran ko po yun ay 16,000. Pero binayaran na lang po dahil sa mga discounts ay 5,000. Itong babaeng ito, makikita natin na sa tagal ng kanyang pag-aalaga ng kanyang karamdaman, wala na po itong pera. Lahat po ng ipon nito marahil ay said na. At lahat ng kanyang mga eri-erian marahil ay kanya na po itong naibenta. Sa haba ng panahon na ito, na kanya pong dinaramdam, naubusan na, marahil nasa isip na niya na, wala nang kagalingan to. Pero isang pagkakataon na ang ating Panginoon ay papunta sa bahay ni Jairus. Nung marinig ito ng babae, siya po ay pumunta sa lugar na yon upang ma-meet ang ating Panginoon. Pero bago po yun, ano po yung kanyang struggle? Ano po yung kanyang pag-aalala? Alam niyo po, yung sa Old Testament, kapag ka ikaw po ay mayroong ganitong sakit, doon sa Leviticus 15:19, ang sabi po dito, when a woman, ayan, basahin po natin, when a woman has her regular flow of blood, the impurity of her monthly period will last 7 days. And anyone who touches her will be unclean till evening. Wala pong pwedeng humawak sa kanya. Kasi pati siya, magiging unclean na siya. Ganito po yung batas doon sa Mosaic Law. Leviticus 15:19. Ang ibig lang po sabihin nito, dahil yung kanyang karamdaman ay limitado yung kanyang social life. Aba, kung ikaw ay nakikipagsayawan at bigla kang tinagasan, palagi ko mawawala ka talaga sa sa pagsasayaw o sa party. Ang sabi niya, it means socially isolated, unable to touch others or participate in public worship. Ito po yung kalagayan ng babae. Unclean person, outcast. Maging yung kanyang mga mahal sa buhay, hindi po niya pwedeng ihag, hindi po niya pwedeng kamayan, hindi niya pwedeng lapitan. Ganito po ang kondisyon nitong babae. Tayo po, bilang mga mananampalataya, ano po kaya ang kondisyon natin sa mga oras na ito? Meron bang bleeding na nangyayari sa buhay natin? Yung ating trabaho, yung ating hanap buhay, yung ating negosyo, yung ating relationship, bilang mag-asawa, bilang magkakapatid sa Panginoon, meron bang bleeding na nangyayari? Dito po sa tinatalakay natin ay physical bleeding ang nangyayari dito. But for us today, hindi lamang po bleeding doon sa ating hanap buhay, bleeding doon sa ating trabaho. Yung condition po ng woman na ito, physically. Pero tayo po ba, ano po ang kondisyon ng ating buhay, ng ating relasyon sa Panginoon? Sa ating asawa, sa ating mga anak. Meron pong bleeding po ba na nangyayari? Na katulad ng babaeng ito, 12 years na kanya pong dinadala. Marahil ngayong umaga, may mga bleeding din tayo na nangyayari sa ating buhay. Kung hindi tayo nananalangin, definitely, nagdudugo ang ating relasyon sa ating Panginoon.
Kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, yung Bible, definitely nagdudugo ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kung hindi natin ibinabahagi ang salita ng Panginoon, isa po rin bleeding ito sa ating buhay pananampalataya. Ano po ang kondisyon natin? Yung ating pong mga savings, nagdurugo na ba? Sa taas at bilihin ng bilihin sa panahong ito. Naalala ko dati pag may 1,000 ka, dami mo nang nabibili. Kasi tao pa yung nakalagay doon. Pero ngayon, ibon, kaya ang bilis lumipad. Bala ko ay pabalik sa tao para nagtatagal. 3 pa sila ron. Ito, isang agila, mahawakan mo lang, lilipad na. So, tulad po ng babaeng ito, may kanya-kanya po tayong sitwasyon o kalagayan na nangyayari po sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon dahil nandito po tayo. May mga tao na nagnanais na pumunta sa church pero hindi sila makapunta. Sa anumang kadahilanan ay hindi po natin sila maki-question. Pero ngayong umaga, salamat sa Panginoon. Itong mga kondisyon na ito kapag inilapit natin sa Panginoon, babaguhin ng ating Panginoon ang ating kondisyon. Pangalawa, conquest of the woman. Sabi po doon sa verse 27-28, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his clothes. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Noong mga panahon po yan, makikita natin na ang ating Panginoon ay sabi nga, popular na siya because doon sa mga pinapagaling niya, doon sa mga ministry na ng ating Panginoon. At talagang dinudumog siya. Itong babaeng ito, nung marinig niya na parating ang ating Panginoon, talagang nagmadali siya. Nagpunta siya. At ang iba nga doon ay talagang inaano pa siya, pinipigilan. Pero ito pong babaeng ito, yung kanya pong faith over fear. Yung kanya pong faith ay mas mataas doon sa kanyang takot. Sa buhay po natin, lalo-lalo na ngayon, hindi natin alam, very uncertain po ang mundo. Ngayon, masaya tayo, maaliwalas, kampante tayo, and then suddenly, biglang nagkakaroon ng kaguluhan. Pagtaas ng mga bilihin. Ngayon po, pag sumakay kayo sa mga minibus, meron pong 50% na discount. Kung ang bayad mo, maging sa LRT, yan po ay subsidized ng government. Kaya, itong nangyayari po sa atin ngayon, kailangan po natin dito ng pananampalataya. Because ito po yung energy natin. Ito yung fuel natin. Kapag nawala na po yung pananampalataya, tatama rin na po tayo. Ang nakikita na natin ay yung kalakihan ng mga problema. Kalakihan na kung ano ang nangyayari sa mundo. Nung maliliit pa po yung mga bata, yung aking mga anak, ang sabi ko sa kanila, mag-aral kayong maigi sa mga kabataan na nag-aaral. Bakit? Isang araw, halimbawa ang isang company mangangailangan ng isa o dalawa, pero ang aplikante mo doon ay 1,000. How if na hindi ikaw ang napili? Wala kang trabaho, wala ka ng kinabukasan. Ganito po ka-uncertain na ang
ang mundo. Napaka-corrupt na po ng ating kalagayan sa mga panahong ito. Dati, pinag-uusapan lang ay million, pero ngayon po, billions and trillions. At wala pang nakukulong. Sabi ko nga po, merong isang tao na kumuha lamang ng ilang pirasong mangga, ayun, nakulong. Pero pag billion, trillion ang pinag-uusapan, hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Ito na po ang sistema ng mundo. Kapag tayo po, ito po yung ating binubuno sa araw-araw. Yung ating trabaho, yung ating negosyo, yung ating hanap buhay. Ito na po ang binubuno natin sa araw-araw. At kapag minsan sasabihin mo, nagbabayad ka ng tax, tapos bigla mong marababalitaan na ganito ang sitwasyon, para nakakatamad na magbayad. Kaya lang, pag hindi ka nagbayad, hindi ka na rin magninegosyo. Isasarado mo na lang. Desperation, madidesperate ka na, mawawalan ka na ng gana, nasana yung faith mo doon. Ang faith ay inilagay ng Panginoon sa puso natin. Ang faith, naniniwala sa mga bagay na hindi pa natin hawak. Kasi kung hawak na natin, faith pa ba yun? Naalala ko na dati, 2025. Every time na meron pong ganitong ginagawa, assignment sa Panginoon, ay para bang nagkakaroon ng reality. 2025, napakahirap po ng negosyo. Talagang patong-patong na, piling na yung aking mga bayarin. Sabi ko, Lord, ano na to? Ano na ba to? Tapos na ba yung buhay na ito? At hindi po ako makaalis dito po sa trabahong ito. Because yung aking babayaran, yung aking mga utang, paano ko babayaran yon kung titigil na ako sa trabaho o sa business? Kaya sabi ko, Lord, kahit anong mangyari, hindi ako titigil. Gusto kong pag kinuha mo ako, malinis ako sa mga tao. Bayad ako. Di ba? Ang hirap yata yung mamamatay ka na. Iniisip mo pa bayarin mo. Pero ito pong taon na ito, 2026, ay unti-unti pong nire-restore. Yan ng Panginoon. Alam ko na maraming mga negosyante sa atin na sumapit yung ganitong kalagayan. Intentional yung ginawa po ng babae. Kasi kung hindi po siya hindi intentional, bakit siya pa kailangan pumunta doon? Nasasabihin niya lang, ang daming tao, makikipagsiksikan pa ba ako? In fact, pwede ko lang tanggapin to. Wala nang kagalingan to hanggang kunin na ako. Pero hindi po tumigil. Dahil meron po siyang pananampalataya, intentional siyang pumunta sa ating Panginoon. Persistence and motivated siya ron. Kasi marahil, yun na lang yung last resort na nasa isip niya. Sa theology po, may tinatawag na sit-sit. Sa Numbers po ito, makikita natin, Numbers 15, verse 38. Ang sabi po dito, sa theology po, Numbers 15:38, speak to the people, ang sabi po ng Panginoon kay Moses, people of Israel, and tell them to make tassel on the corners of their garments. Ang sit-sit po ay the hem of the garment wasn't the edge of the robe. As an observant Jew, Jesus would worn
sit. Ito po ay ritual na Frankies on the corner. Meron po itong tinatawag na messianic expectation. Doon sa Malakay 4:2, ang sabi po dito, the Son of Righteousness shall arise with healing in His wings. In Hebrew word po ng wings ay kanaf. Ang ibig po sabihin nito, the same word for the corners or edges of the garment. Ang nasa isip nitong babae, kapag nahipo ko ang laylayan ng suot ng Panginoon, ako ay gagaling. Ako ay gagaling. Yun po yung nasa isip niya. Yun po yung nakikipagbuno siya doon sa mga crowds na talagang halos hindi mahulugan ng karayom yung mga tao na nasa paligid ng ating Panginoon. At yun po ay hinawi niya para lamang makahipo sa laylayan ng ating Panginoon. The woman said to herself, if I just touch of His clothes, I will be healed. Ngayon po, sa buhay natin, paano po natin ito mai-apply? Bababayaan na lang po ba natin yung sitwasyon? Marahil hindi na po natin may experience na naglalakad o hindi na natin may experience na naglalakad ng Panginoon para hipuin natin yung kanyang laylayan. Our prayer will be touch the cloth of our Lord Jesus. Huwag tayong susuko, huwag nating bigyan ng dahilan bilang mga mananampalataya na wala na pong kasagutan kung ano man meron tayo ngayon na kinakaharap. Marahil, meron tayong mga anak na for almost, baka sobrang 12 years na ipinapanalangin natin. Naalala ko yung aking mga magulang that was 1985. Meron pong camp sa Baguio at ang sarap po ng pagkain. First time ko makaakyat ng Baguio at may boating pa ron, no? At hanggang nung last time na pumunta kami, wala muna, inaayos yung boating doon sa Burnham Park. At sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong ipag-pray yung aking mga magulang, mga kapatid. At gusto ko silang maligtas. Nag-fasting po ako. Hindi po ako kumakain. Kasi sabi ko, ang ano noon ay, ang title ng aming camp, Encounter Over the Top. At na-encounter namin ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, hindi ako kakain. Pagpipray ko yung aking mga magulang, yung aking mga kapatid. Pagbaba ko, sila po ay magiging mananampalataya. Pero, hindi po nangyari yun. Even up to now, from 1985, 2026 na ngayon, hindi pa rin sila mananampalataya. Ako po ay natuwa by that time na the answer, ito po ay lahat ng mga channels, lahat ng mga ang media noon ay kinuha ni Pat Robertson. At ang ipalalabas ay isang programa lang. Lahat yun. Ako po tuwan-tuwa nung panahon na yon. Sabi ko, at last, maririnig nila ang salita ng Panginoon na hindi ako. Kung minsan nananalangin ako, sabi niya, ang ingay-ingay mo. Dahil ipinapanalangin ko po sila. Iyon po yung heart natin. Pero hindi po tayo nagliligtas. Tandaan natin, ang Panginoon po ang nagliligtas sa atin. Maging ako, ikaw, at ating mga mahal sa buhay. Pero until now, ito po yung conquest ko rin.
Ito yung inilalaban ko sa Panginoon. Na isang araw, bago sila kunin ng Panginoon, sila po ay makakilala. Napakahirap po. Sa bio, pinapanalangin ng mga loved ones. Wow. Pero, huwag tayong titigil. Dumaan man, lumampas man yung 12 years o hindi pa 12 years, huwag tayong titigil na lumapit sa ating Panginoon. At ang isipin natin, mahawakan natin ang nalalayan ng ating Panginoon. Yung kanyang suot. Dahil alam ng babae na yon, once na na-touch niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, alam mo, yung nasa isip niya, ako ay gagaling. Ako ay gagaling. Ano man po ang sitwasyon at kalagayan natin, isipin po natin, kahit gaano kahirap, bunuin natin hanggang sa ibigay ng Panginoon yung katugunan na yun. At ako, sabi ko kanina, nung nagpapatoto si Tunel, sabi ko, Lord, salamat. Yung lahat ng mga impossibilities and possibilities, ikaw ang gumawa. Totoo, mahirap magpaaral ngayon. Ako nga, hindi ko malaman. Sabi ko, Lord, yung 3 naming anak nakatapos. Wala naman tayong support from abroad. Di ba? Kadalasan may mga ganon eh. Pero kami, wala po kami support na ganon. Pero ako po ay namangha sa gawa ng Panginoon. Sabi nga po ng tita ko, yung mother ni Mary June, buti pa ikaw, Orly, nakadalawang engineer ka. Ako isa lang. pero hindi po, napakabuti po ng Panginoon. Dahil hindi po kami tumigil na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Napakasarap po na naglilingkod sa Panginoon. Una po, tagawalis din po ako ng church. Tumira din po ako sa church. Kaya sino man ang na-assign na magwalis, na maglinis sa church, isang araw, pagpapalain ka ng Panginoon. Inaayos lang yung ating buhay. Aba, imagine mo, sabi natin, lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Yung pagwawalis kung minsan, hindi natin masyadong napapansin. Pero alam nyo po, marami po akong testimony na narinig na sila po ay tagalinis ng chapel. And one day, gumanda po yung kanilang buhay. Naging well-off po sila. Dahil po, sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. Madalas sabihin yan ni Pastor, masarap at masaya at mapagpala at pinagpapala yung lahat na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo lugi, hindi po tayo magiging talunan kapag lahat po tayo ay maglilingkod sa Panginoon. From Louisiana, Sariaya, Marikina, and going to North Pangasinan. Kaya ko po nasabi yan kasi yan po yung aking laging prayer araw-araw. Na pinapanalangin natin yung bawat lugar at lugar na bubuksan pa rin ang ating Panginoon. Maging bahagi po tayo ng advancing kingdom ng ating Panginoon. Totoo, marahil, sabi ko nga kay Cora, wala akong kasama, ikaw na lang. parang sinabi ko na, ikaw na lang, wala akong kasama. Pero alam niyo po, isa po nakakatuwa. At noon, sinasabi ko nga na, kapag gawain ng Panginoon, ako lamang po. Pero, ngayon po ay magkasama na kami ni Cora sa paglilingkod sa ating Panginoon. We conquest itong buhay na ito. At si conquest na to, ay kita natin, nakatapos yung mga anak. O tayo rin, minsan, si Sister Feli, yung kanya pong anak, hindi lamang po siya naging teacher na ordinary, pero magna cum laude ba? Summa cum laude. Magna.
Ayan. Ako ay magna muna. Purihin po ang Panginoon. Dahil alam natin na ang bawat struggles natin, ay yung bawat conquest natin sa buhay na ito, alam yan ng Panginoon. Nakatitig, nakasubaybay. At imagine natin, anuman ang nangyayari sa buhay natin, meron po itong kahulugan sa ating Panginoon. Marahil ngayon, tinatanong natin, Lord, ano ba to? Sabi ko nga kanina, checkmate na ba to? Checkmate na ba yung aking business? Pero sabi ko, Lord, ayokong kunin mo na inaalala ko yung aking mga bayarin. Nung wala pa pong business, iba yung sitwasyon. Talagang nung mga maliliit pa yung mga bata, ang mga anak namin, iba yung sitwasyon. Pero ngayon, iba rin yung sitwasyon. Kahit meron ka ng business, iba pa rin. Pero sabi ko nga, Lord, ayoko pong kunin mo ako nang meron po akong inaalala. Baka mamaya, nandun tayo sa piling mo, Lord, may naniningil pa rin sa akin. Sabi, Brother Oli, yung utang mo. No? Bayaran mo muna. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, huwag mo naman ganon. Huwag naman ganon. Hawak ko ang faith. Di ba? Hawak ko ang faith. Kaya lang, huwag kayo sasayaw. Basta hawak ko lang ang faith. Ngayon po, alam nyo, maraming, maraming nagbabiral. Ang problema lang kasi, yung tune, napapasayaw ka, napapainda ka, no? Pero sabi ko nga, ako, no comment ako ron. Pero sa akin, bilang mananampalataya, basta hawak ko ang faith. Yan. Pangatlo, yan po, yung pangatlo, completeness of the woman. So verse 29, ang sabi po dito, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Nung nahawakan niya na po yung laylayan ng ating Panginoon, immediately, nawala po yung pagdurugo. Sa kabila noong kanyang kalagayan, yung kanyang agony, yung kanyang fight for life. But this one, sa verse 29, nung nahipon niya na po yung laylayan ng suot ng ating Panginoon at naramdaman niya na wala na siyang tagos. Wala na pong umaagos sa kanya. Kumisa sabi ko, Lord, napapalingon din ako eh. Baka ako sabi ko kanina umaga, ayoko na magsuot ng init-init. Pero purihin po ang Panginoon, sabi ko kasi yung tiyan ko ngayon ay maganda ang aking pakiramdam. Kaya po itong passage nito, sabi ko, Lord, pagka may mga ganitong mensahe o pinapagawa mo sa akin, para bang ako yung sinasampulan. Kaya kayo, pag ginamit kayo ng Panginoon, tanggapin nyo na yung mga sample na yon. Kasi meron pong kwento ang buhay. Iba-iba lang. Verse 30, sabi dito, ang sabi ng Panginoon, sinasabi niya doon sa crowd, sino ba yung humipo sa akin? Who touched me? Sabi niya. Who touched my clothes? At si Peter, ang sabi niya, Panginoon naman, Lord, ang dami-dami dito tao. Sino pa ba makakapansin kung sino humipo sa inyo?
Ang dami nito. Alam niyo po, yung babae na nakaranas ng kagalingan, nag-volunteer na po siya. Pumunta na rin po siya sa Panginoon, at nag-confess siya, sabi niya, ako po yun. Ako po yung humipo. Kasi alam niyo po, ito is one thing na nakita ko rito. Sabi ko, Lord, pag hinipo ka pala, nung time na yon, hinipo ng babae ang laylayan ng Panginoon, merong power na lumabas sa kanya. At alam niyo po, sa lahat ng ministry na ginagawa niya about healing, dito lang po niya naramdaman na mayroong power na lumabas sa ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, sino ang humipo sa akin? Sino siya? At yung babae, nangangatog, natatakot, nangangatal, at lumapit sa Panginoon. Ako po yun. Alam po ang sabi ng Panginoon sa kanya, dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay gumaling. My daughter, because of your faith, you will healed. Iyon yung kapunuan at kabuuhan ng babae. Hindi lamang po, sa aking pananaw, sa aking pong kaisipan, hindi lamang po pinagaling ng Panginoon yung kanyang physical na kalagayan, but she was also healed spiritually. 12 years na kanya pong dinadala yung karamdaman na yon. Marahil sa akin lang pong pananaw, after that, iba na po ang naging buhay ng babaeng ito. Marahil siya po ay nabuhay more than 12 years after she received his healing coming from Jesus. At isa pong isang declaration po ang ating Panginoon dito po sa Old Testament. Meron po kasing tinatawag na kapag ikaw na merong problema sa ganito, bawal kang humipo, bawal kang hipuin kasi magkakaroon ng contamination o mapupunta sa iyo yung parang sabihin na natin sumpa. Pero dito po, nangyari po ito na pumunta po yung babae sa ating Panginoon, in-encourage po talaga ni Jesus. Ang sabi doon, Jesus forced her to come forward, not to embarrass her. Para hindi po pahiyain. In-encourage po talaga niya, hinintay niya, nilingon niya, sino ba yung humipo na yon? At yung isang babae, napalingon niya ang ating Panginoon. Sabi ko nga, wow, Lord. Sa dami ng tao na yon, sa isang babae na humipo sa laylayan niya, tumigil ang Panginoon. Actually, dito sa part na ito, papunta siya sa bahay ni Jairus para po pagalingin yung anak ni Jairus. It was dying. Ang sabi po dito, Jesus forces her to come forward not to embarrass her, but to legitimize her. If she had slipped away headed, the community would still treat her as an outcast by treat her as an outcast. By calling her daughter, publicly adopts it into the family of faith and certifies as a clean to the entire crowd. Ang ginawa po ng ating Panginoon nung gumaling na siya, nag-confess na siya, tinawag po niya yon, my daughter. Para po maging ma-legitimize na siya po ay magaling na. Para makabalik na siya
doon sa social life. Mahag niya na yung kanyang mahal sa buhay. Maakap niya, makamayan niya, makasalamuhan niya muli. At kung hindi po dineclare ng ating Panginoon na ang babaeng ito, kung siya po ay nakaramdam ng kagalingan at hindi po siya nagpa-recognize, hindi siya lumapit sa ating Panginoon, hindi po magkakaroon ng public announcement na ang babaeng ito minsan pa na inaagasan sa haba ng panahon ng 12 years, kailangan pwersahin ng Panginoon para sabihin niya, magaling na ang babaeng ito. At pwede na siyang umuwi sa kanilang tahanan, pwede niya ng kamayan, pwede niya siyang humipo. Dahil doon sa kanyang kaugalian o sa kanila sa Mosaic Law. Kapag ikaw ay mayroon sakit na ganito, bawal kang makisalamuha. Bawal kang pumunta sa church. At bawal kang makiupo. At bawal kang manambahan. Pero dito sa pangyayaring ito, in public, kaya po ginawa yan ng Panginoon, in public, na siya po ay punersa na makarating doon sa ating Panginoon para i-announce ng ating Panginoon that this woman ay magaling na at wala na yung kanyang karamdaman. Sa buhay po natin, ang nais po ng Panginoon, kung mayroon tayo mga bleeding, panalangin po natin yan. Gumawa po tayo ng paraan para makarating tayo sa presensya ng Panginoon. I mean, your prayer, our prayer, yun po ang pwedeng humipo sa ating Panginoon. A touch of faith. Ang sarap po sa buhay na pananampalatayang ito. Hindi po tayo pinapahiya ng Panginoon. Kung tayo po ay nagkakasala, nagkakamali, ang ibig sabihin lang po nito, hindi pa rin tapos ang ating Panginoon sa buhay natin. Pero hindi tayo ina-outcast ng Panginoon. Hindi tayo pinapalayo sa Kanya. Bagkos ang sabi ng Panginoon, to those who are heavy laden, come to me, and I will give you rest. Kung meron po tayong ganitong sitwasyon sa buhay ngayon, ang nag-invite ang ating Panginoon, kayong lahat na mga napapagal, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Faith, it requires doon po sa ating healing. Faith pleases God. Hebrew 11:6. Hebrew 11:1, ang sabi po doon, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sa ating pong pagtatapos, 1. Your condition is not your conclusion. Kasi minsan, kung ano na yung sitwasyon o kalagayan natin, yung kondisyon natin, kinukonclude na natin. Tinutuldukan na natin. I therefore conclude that this life is over. Kung ano po yung sitwasyon, kalagayan natin, huwag po natin i-conclude. Gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Gagawa ng miracle sa ating Panginoon. Because our God is an immutable God. He is the God the same today. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Huwag nating tutuldukan kung ano man yung sitwasyon natin ngayon. Huwag natin i-conclude agad. Because in conclusion,
ang Lord ang may hawak nun. Patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong sumulong sa buhay na ito. Kahit anong sitwasyon, meron tayong dinadala sa mga oras na ito. Patuloy tayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Jesus noticed sincere faith. He stopped for one person. Na-notice po ng ating Panginoon yung sinsirong pananampalataya ng babae. Kaya nga po napatigil ang Panginoon, hinanap niya yung babaeng yon. Alam niyo po, sa buhay natin, pag tumawag tayo sa Panginoon, titigil ang Panginoon sa karamihan para marinig kung ano ang nais mo. Maraming pagkakataon sa buhay natin, parang parang sinasabi natin, dead na. Checkmate na tayo. Pero dito po sa ginawa po ng babae, napatigil niya po ang ating Panginoon at na-recognize ng ating Panginoon yung isang babae na humawak sa laylayan niya. Tayo din po. Kahit sa karamihan, billions na tayo in population. Pero kaya kang lingunin ng Panginoon kapag sincero yung iyong panalangin at paghipo sa Kanya. Just a touch of faith. The woman didn't need to hold all of Jesus. Just a touch of faith was enough. Hindi na kinailangan ng babae na mahag niya, mapaupo niya, at makausap at makasalamuha ang ating Panginoon. Enough na mahawakan niya yung laylayan. It only takes one touch of faith to change the lifetime. Sapat na po na tumawag tayo sa Panginoon, na babaguhin niya ang ating buhay. Ang sabi nga doon, nung hinipo ng babae ang ating Panginoon, nakadama siya ng kagalingan, at yung kagalingan na yon ay nagpabago sa kanyang buhay. Our prayer, your sincere prayer, could touch the heaven of grace, heal our sufferings. Like the woman, when she touched Jesus' clothes, everything changed. Everything changed. Ako po ay naniniwala, noon pa man hinipo na natin ang laylayan ng Panginoon. Nung tayo ay nagsimulang manampalataya sa Panginoon, hinipo na natin ang laylayan ng ating Panginoon. At mula doon, it changed everything. Pero hindi naman sinabi, pag nahipo mo ang laylayan ng Panginoon, like me, nung ako po ay nanampalataya sa Panginoon, meron po siyang ginawa muna. Ang sabi ko, Panginoon, pag pinagaling mo ako, susunod ako sa iyo. Isusuko ko ang lahat. Pero nangyari po yon. Kaya po, ng 1985 until now, ako po ay sumunod. Hindi ko po sinasabi na perfect yung aking pagsunod. Wala pong perfecto. Pero kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, gagawin ng Panginoon kung ano ang nararapat para sa atin. Ngayong umaga, nakita natin kung gaano gumawa ang Panginoon sa buhay po ng isang babae. Sa buhay namin mga kalalakihan din, kasama, nagagawa o gumawa ang Panginoon sa buhay namin. Sa buhay ng bawat isa. Sabi nga, yung kondisyon niya ng babae, yung kanyang pakikipaglaban at sa kakumpletohan ng kanya bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Tayo po,
mga mananampalataya, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Sabi nga ng iba, kung kailan pa ako nanampalataya, ang dami kong problema. Katakot-takot na problema. Pero kapag tayo po ay patuloy na susunod sa ating Panginoon, babaguhin niya yung course ng takbo ng buhay natin. Patuloy natin ipagkatiwala ang buhay na ito sapagkat isang araw, ipupulfill niya yung kanyang pangako. Narinig niyo kanina yung isang kapahayagan ng ating Panginoon. Yung pangako niya, kung saan siya naroon, ay nandoon rin man tayo. Huwag natin kakalimutan yon. Huwag natin kakalimutan. Sapagkat yung buhay na ito, dito sa lupa, lahat po ng ito, mawawala. Pero, ang pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Iyon po ang ating pangarapin. Iyon po ang ating ilagay sa puso natin. Dahil katulad ng babae, ang kumpletuhan ng buhay na ito is when we in Jesus. Yung pagbabalik ng ating Panginoon, napakasarap nun. Minsan, sasabihin natin, ang hirap na ng buhay, ang hirap ng maghanap buhay, pero hindi po. Hanggat nariyan ang ating pananampalataya, katulad po ng babae, binago ng Panginoon ang buhay ng babae. Ikaw at ako, tayong lahat, babaguhin ang ating buhay. At ang iba sa atin, binago na. Pero patuloy tayong sumunod, tulad nga po na akin nasabi, huwag nating tutuldukan ang buhay na ito. Kung minsan sabi ko, Lord, ang hirap na. No? Pero, salamat. Dahil ikaw ang nagpapatatag at nagpapatibay ng pananampalatayang ito. Sa ating pagtatapos, patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong sumunod, at patuloy tayong magpagamit sa ating Panginoon. Sandali lang po tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tayo po ay yumuko. Panginoon, salamat po ngayong umaga. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay namin. Maaari, Panginoon, hindi pa sapat yung aming narinig. Pero higit sa lahat, Panginoon, sapat na meron kaming Jesus. Sa bawat buhay, sa bawat struggles, sa bawat fighting, Panginoon, ng buhay na ito, sapat na ang aming Panginoon sa buhay namin. Ngayong umaga, Panginoon, samahan niyo po kami sa journey ng buhay na ito. Hindi ka pa rin tapos sa aming buhay, Panginoon, at patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming luluwalhatiin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.